Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig Maglebag-lebag na ta. With evidence, ako po si BBM. Ang chika-chika. Si Gloria Macapagal Arroyo daw tatakbong presidente. Tapos si BBM mag-vice presidente sa 2028. Woo! Yan ang chika-chika bum-bum ek-ek mga kabibig. Kung saan Macapagal Marcos tandem for 2028. Hala ka! Laglaga na ba to? Traidora na ba to? May deal or no deal na ba ang Macapagal at Marcos sa 2028? Yan ang pinag-uusapan ngayon kung saan sabi ni BBM ay meron siyang i-endorso na, of course, politiko sa 2028. At itong politikong ito ang sasangga, hindi sasangga, kakalaban kay VP Sara. At itong politikong ito ang siyang tatalo kay VP Sara. Itong politikong ito, kung mananalo daw, sabi ni BBM, ipagpatuloy ng politikong ito ang kanyang anti-corruption campaign. Grabe naman. Talaga bang anti-corruption campaign? Yung flood control project anomalies na trilyones, hindi mo nga alam paano solusyonan. Sabi nga ni Erwin Tulfo, can't we move on? Yun na nga kabibig. Si ano daw? Sino kaya ang magiging magiging standard bearer ng BBM admin? Baka BBM is just talking to himself. Baka sabihin ng BBM, ako yun. Tatakbo akong vice presidente tapos si Gloria ang presidente. Uy, totoo ba yun kabibig? Chika-chika lang yan. Sabi ng mga netizen. Meron din survey na kung saan si VP Sara natalo ni Leni Robredo at ni Erwin Tulfo. Uy! Paano? Diba? Isa news nga, wala pa so far ang nakikitang kandidato na pwedeng tatalo kay VP Sara. Si Mama Lenlen, ewan ko kung acceptable ba siya sa Visayas at Mindanao. Kaya ngayon, feeling ko lang, baka ang hirap naman kung si Lenny ang magiging katandem ni BBM. So parang kainsuka, parang hindi accepted ng mga kakamping, or baka kainsuka nga ang kakamping, di ba? Kung si Lenny ang magiging standard bearer ni BBM sa 2028, tapos si BBM tatakbong vice presidente, nakakatawa. Parang lokohan na talaga to. Yung nagsabi na, magnanakaw, hindi magsasabi ng katotohanan. Di ba si Lenny yan, sinungaling. Tapos ngayon, chika-chika, beso-beso. Hala ka, mga kabibig. Well, ganon talaga ang politika. Noon kaaway mo, ngayon friendship mo. Pero wag yan sa mga Duterte. Alam na mga Duterte kung paano laruin ang politika. Sabi naman ng VP Sara, hindi ako magre-revenge. Hindi ako magagalit. Pero hindi ko makakalimutan ang mga ginagawa niyo sa amin. Lalo na sa tatay ko, na ang tanging hangad lang niya sa Pilipinas ay mapabuti. At walang pamilya na iiyak dahil may isang miyembro ng pamilya na chinugi ng mga adictos benedictos. Diba? Tapos si BBM very proud sa kanyang achievement, sa kanyang legacy, sa kanyang administrasyon. Ano nga ba ang legacy ni BBM? Flood Control Project, ICC. Ano ba? Marcoleta na kulong, Jingo Estrada na kulong, Mike Defensor na kulong, 18X Marine. Yun ang palagi mo na sa isip mo pag BBM admin Uy, ano ba ang remarkable na achievement ni BBM? Parang mag-isip ka ng 1 hour para ilista mo kung ano. Walang ang remarkable. Tingnan mo nga ang trust rating, pababa ng pababa. Parang kanta ng sex bomb is getting pababa ng pababa hanggang nag-negative. Tapos si BBM mag-i-endorso ng politiko. Ano kayang gagawin ng politikong yan? Marami siyang kakaining bigas. Hindi lang isang sako, kundi toniladang sako ng bigas ang kakainin niya para maging maganda ang kanyang aura, maging maganda siya sa paningin ng tao. Kasi, ano na yan
sa Pilipinas kasi, ang mga Pilipino, doon sila maawa sa mga tao na kinawawa, parang inabuso, parang lahat ng mga bagay kinuha. Parang ganun kabibig ba? Ang Pilipino kasi very emotional, sentimental, family-oriented. Di ba? O ngayon, between BBM and VP Sara, saan ka maawa? O kay VP Sara? And take note. Sabi mo, ay grabe, yung pagiging presidente ni VP Sara dahil sa awa, o excuse me, mataas ang trust rating ni VP Sara. Mataas ang kayang, trust rating, performance rating. Oh, tapos sabihin nyo, may karapatang manalo at may karapatang tumakbo. Kaya nga sabi ng DOJ ngayon, walang magpipigil sa inyo, kasuhan nyo ang vice presidente. Oh, ha? Sabi ng DOJ first time, kasuhan daw ang vice presidente. So it means, wala ring magpapapigil kung may magkakaso kay BBM. Diba? Oo, sabi ng DOJ. Oh, iba daw yung impeachment, iba daw yung kaso ni BP Sara ang kinaharap ngayon. So, kung si BP Sara pwedeng makasuhan, ang presidente pwede din. Kasi si BP Sara, impeachable officer yan eh. Si BBM, impeachable officer din. Patas-patas din ang laban. We don't know, baka sa Lunes may magkakaso kay BBM. O, paano i-handle ng DOJ? Diba? Si BP Sara, nagsumiti ng ipa-squash yung yung grave threat sa mababang kapulungan. Let's see. Let's wait and see kung ano ang maging reaction nito. Kasi, sabi nila, maghintay na lang daw ng mga ilang araw, aarestuhin na si BP Sara. Oh, patakot naman, aarestuhin talaga si BP Sara. Yun, chika-chika ka, bibig. Aarestuhin na daw si BP Sara, hintay lang daw ng tamang panahon. Oh, paano na yan? Yung inciting to the sedition ni BP Sara sa NBI, binasura. Pero baka makita na grave threat, para yung inciting kasi hindi masyadong hindi masyadong appealing to the people, parang wala masyadong ebidensya. Yung grave threat daw, merong ebidensya kasi nanghiyak-ngiyak si Sara, galit na galit sa video. Ay talaga ba? Sa impeachment nga, mahirap silang yung prosecution, mahirap magdepensa na merong grave threat na ginawa si BP Sara. O matin pa si Matibag. Natibag. Di ba kabibig? So, let's wait and see kung sino maging manok ni BBM. Baka BBM is talking to himself ang Gloria Macapagal-Arroyo. Sabi, nabasa ko yan. Gloria Macapagal-Arroyo and BBM magtatandem sa 2028. Oh, bago yan na. Nako. So, bale, si Gloria, tinanong niya si BP Sara. Alam mo naman yung si Gloria maninay ni BP Sara. Diba? So, maghintay-hintay tayo kabibig. Eto yung video kabibig, na kung saan si BBM. Sabi niya, wala pa naman ako napili, pero I'm sure naman na meron talaga ako i-endorse. Ang tanong, tatanggapin ba yan ng mga tao i-endorse mo, BBM? Sino bang i-endorse mo? Yun ang malaking tanong. Diba? Baka you're endorsing your wife. Si Liza Marcos at tatakbong presidente. The next Cory. Ano ba yan? Love na yan kakamping kasi nakita natin sa picture si F. Eliza Marcos, tapos si Chris Aquino, yung mga anak ni Chris Aquino. Baka gusto nilang i-project ba na the Aquinos and the Marcoses are okay? At pwedeng si Liza Marcos ang tatakbong presidente, the next Cory Aquino. Pa naman yan. Parang inupo ako sa mga drama nyo. Enough na yung mga kadramahan nyo. Alam nyo, the people are counting the days. Sabi na iba, isang taon na lang at mga ilang buwan. Wala na yung Marcos na yan. Tapos na ang kanyang termino. Hay, salamat, makakahinga na ang Pilipinas. Meron naman nagsabi, pag ma-impeach yan si Sara, makakahinga ang Pilipinas, o mag-grow ang ekonomiya ng Pilipinas. Wow! Really? Talaga ba? So, bali si BP Sara ang may hawak ng ekonomiya? So, bali, hindi pinagalaw ni BP Sara ang ekonomiya dahil sila ang malas sa Pilipinas? Ano ba naman magsalita kayo? Tanungin nyo ang presidente nyo kung bakit ganito pa rin ang status ng Pilipinas.
ang presidente nyo proud na meron siya mga achievements at legacy. O paanoorin nyo si Bongbong Marcos. Watch this video. Will you endorse somebody, a candidate against Vice President Sara Duterte in the upcoming 2028 elections? I will certainly endorse a candidate in the 2028 elections. Who that is, I cannot tell you because even I don't know. We only have, so far, we have only one person who has thrown their hat in the ring. So we're very, very early on in that process. Many names have been thrown around. Surveys are already being run to compare tandems, this president and vice president against this president and vice president, and looking at the numbers. Well, they're interesting, but I don't know how useful they are, only because it's far too early. And there are so many political events that are still going to happen between now and that time. And so it's very hard for me for myself even to make a decision now. I would say that if I decided now, it would be premature. Put it this way: I haven't sat down with anyone and said, "Do you want to run for president or not?" No, we've not come anywhere. And that is why. To go back to the previous question about endorsing a candidate, the candidate I will endorse will be somebody who I am confident will continue what we have begun in terms of the anti-corruption measures. Halatang-halata na persecutory lamang ito no? Kaya lalo lamang turn off, lalo lamang nagagalit ang taong bayan sapagkat malinaw na lisya, maling-mali ang ginagawa laban kay Vice President Inday Sara sa paghangad lamang na mawala siya sa politika ng 2028. Takot na takot sila dahil hanggang sa ngayon patuloy na malakas ang survey ratings, no? Ang public approval, performance approval at trust rating ni Vice President Inday Sara. Para sa halaga na kung tutuusin mo ay katiting ng halaga ng winaldas, no, sa korupsyon, no, sa flood control at sa iba pa, pati sa PhilHealth, pati sa PDIC, lahat halos nasakay ng gobyerno no? Pero nakatuon ng pansin ng ating mga politiko dito lamang sa impeachment trials. Sa tingin ko, sa aking pananaw, no, sa malaot madali, lalo lamang na bababa ang approval rating ng kasalukuyang administrasyon at lalo namang gaganda o tataas ang public approval at lalong-lalo na yung tiwala, yung trust rating na mas importante sa ating pangalawang Pangulo. Wala akong nakikitang napakatinding makakalaban ni Vice President Inday Sara. No? Kung tutuusin natin, maaring sabihin natin na ang pangalawang medyo malakas na kandidato ay si Naga City Mayor at dating Vice President Leni Robredo. Pero alam mo, natalo na si Vice President Leni no, noong 2022. No? At siguro mahirap para sa kanya na magdesisyon na sumabak na muli sa pagkandidato sa presidency. To begin with, sa ating kasaysayan, walang natalo sa pagkapangulo ng minsan na sa pangalawa o pangatlong pagsubok na naman ay nanalo pa. O, napanood nyo na. So, anong komento nyo? Yung sabi ng iba, ano ba naman yan? Hindi ko naintindihan mga sinasabi niya. Ano ba naman yan? Scripted? Scripted talaga ang gobyerno ito. Scripted. Marami ang nagpe-presidente. Ewan ko nga ba, sabi ng ibang tao, ewan ko nga ba kung si BBM ba talaga ang presidente ng Pilipinas? Kasi hindi namin naramdaman yung presensya niya. Kumpara kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte, talagang ramdam namin na may presidente ang Pilipinas. Ramdam namin na secure kami. Pero pag si BBM, ang amin nakikita pera. Mukhang pera. Mukhang maleta. Uy, wag naman po kayong ganyan kay BBM. Sabi nga ni Auntie Claire na 24/7 ang trabaho ang Pangulo. Sana ma-appreciate nyo ang ginawa ng ating Pangulo. Ang ating Pangulo ang palaging iniisip ang kapakanan ng maraming Pilipino, ang sambayanan, ang ekonomiya, paano lalago ang ekonomiya, at paano mangutang ng trilyones para sa budget ng ekonomiya. Ay nako Claire.
You're very unclear. So, yun lang po, kabibig, ang ating Deslibak-libak for today. Ano ang inyong reaction, kabibig? Do you think meron kayang magpapa-endorso kay BBM? Parang wala eh. 2025, yung mga in-endorso ni BBM, hindi nanalo. Nagtaka pa nga yung iba kung bakit pa nanalo itong si Kiko, sina Soto at iba pang Lacson. Di ba, kabibig? Let's see, sa 2028. Sabi ng iba, ang tanong, may election ba, kabibig? Ay, kinakabahan din ako niyan kung may election ba. Baka walang election. Let's wait and see, kabibig, kasi si BBM parang, ewan ko, excited ba siya na umalis sa pwesto or baka may extension of terms. Halak ka! Extension of terms? Baka additional 3 years. Ako, tama na po. Tama na. Ayaw na namin. Sukang-suka na ang mga Pilipino. At parang kung additional 3 years pa kay BBM, parang wala na. Hindi na tayo makakabangon. Lugmok na ang Pilipinas. Pero yung mga mayayaman, nagpapayaman, sobra-sobra, busog na busog ang kanilang bulsa sa pera. Tayo, wala. Hanggang kayo pong nakaupo, subukan nyo namang tumayo. Tingnan nyo naman kami. Hirap na hirap dito. Para alam nyo, makabibig, marami nagpe-pray na sana dumating na ang 2028 para matapos na ang termino ng BBM. Tingnan nyo ha. Wala maski ni isang presidente sa Pilipinas na kung saan ang mga Pilipino are praying na sana matapos na ang termino mo. Pero kay BBM, marami nagpipray na sana matapos na ang kanyang termino. Yan lang kabibig. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone. See you next time.